Hello everyone, tayo po ay magpatuloy dito sa ating Language of Pollution Control Officer. Mga select acronym na common na makikita nyo. Minsan sa mga usapan, mababanggit ito. So, kailangan alam natin yung full description. So, nasagutan na natin yung ibang mga acronym at yung kanilang description at kung saan yun nagagamit. So, tayo ay magpapatuloy. Dito tayo sa number 16 at meron tayong IEECR. This stands for Initial Environmental Examination Checklist Report. So, itong dokumentong ito, pagka narinig nyo usapan ay sasabihin, nag-apply ba ng ECC kayo? Pag sinabi naman ng kausap ay hindi pa, mag-a-apply pa lang, hindi pa naman nagsisimula yung project. So, pag nag-a-apply ng Environmental Compliance Certificate ng isang non-environmentally critical project, Category B project at hindi pa naman nag-ooperate, di pa nasisimulan yung construction, pinagsasubmit ng IEECR, Initial Environmental Examination Checklist Report. At yung report niyan ang nagbibigay detalye ng impact ng project at naka-indicate na rin kung ano ang mga pwedeng control measure, mitigating control measures para ma-reduce ang impact ng project kung hindi talaga ma-eliminate. Ano po? At itong Initial Environmental Examination Checklist Report kadalasan sa mga nag-a-apply ng ECC na ang proyekto ay hindi pa nag nasisimulan. So wala pang construction. Kumbaga nasa planning stage pa lang. So number 17, we have EPRMP. Ano naman ang ibig sabihin nito? This stands for Environmental Performance Report and Management Plan. So medyo ibang type of EIA report naman po ito. So pag narinig nyo sa usapan na, uy, mag-submit ka ng EPRMP kasi yung project mo na nasimulan mo na o nag-ooperate na kayo, mag-a-apply ka pa lang ng ECC. So, ang EPRMP isa pong EIA report na isinasubmit sa DNR Environmental Management Bureau. Sa pag-a-apply ito ng Environmental Compliance Certificate for Category B project na nagsimula ng mag-construct o nag-ooperate na yung project at ganun pa lang doon pa lang mag-a-apply ng ECC. At kadalasan, doon sa mga na-issuehan na ng Environmental Compliance Certificate, nagkaroon ng modification sa kanyang ah, project, nagkaroon ng expansion. So dahil nagkaroon ng major changes, kailangan apply ng ECC amendment. At pagsasubmitin ka ng Environmental Performance Report and Management Plan dahil na-issue na dati ng ECC at nagkaroon lamang ng expansion or modification. Kadalasan ng mga project nag-i-increase ang size pagdating sa area, nag-i-increase ang capacity lalo sa mga processing and manufacturing industries. Ano po, sa mga project na nagsisimula na ang construction at na-issue na ng ECC dati, kailangan mag-apply ng amendment ng kanyang previously issued ECC at magsasubmit ng EPRMP, stands for Environmental Performance Report and Management Plan. Ayun. Ano naman itong PEMAPS? So, meron tayo ditong
performance report, performance, sorry, project, environmental monitoring, and audit prioritization scheme or PEMAPS. Actually, this is some sort of questionnaire. At pag nag-a-apply tayo ng environmental compliance certificate, whether for the first time or sa amendment ng ating ECC, pagsasubmitin ka ng PEMAP. So pag narinig nyo sa usapan ng mga PCO or consultant, o nag-prepare ka na ba ng PEMAPs? Ang ibig sabihin, Project Environmental Monitoring and Audit Prioritization Scheme. May mga magagandang information na sinasambit dyan sa PEMAPs gaya ng kung saan located ang isang project at ano ang land use nung kinatitirikan ng project. O kung first time pa lang mag apply ng ECC, ano yung land use nung tatayuan ng proyekto. So maganda, mahalaga yon kasi dapat compatible ang project type sa land use. Ganon din yung mga tubig na maaring available dyan sa location ng project. Ano ba yung classification nito? So, habang hindi pa siya na itatayo yung project, ito halimbawa yung class na pwedeng gamiting for recreation. Pwedeng gamitin for swimming, for recreation with skin contact. O pagkalipas ba ng ilang taon after na maitayo ang project, what will happen dyan sa water body na yan? So yan, PEMAPS ay nagsasubmit tayo nito, naglalagay tayo ng mga information for evaluation din ng EMB. At sa pag-submit mo ng compliance monitoring report kapag nagkaroon ka na ng ECC, nag-a-attach ka ng PEMAPS, lalong-lalo sa first time submission ng CMR. At kung nagkaroon ng mga changes, then magsasubmit ka ulit ng PEMAPS sa ating submission ng CMR. So, mahalaga ang Project Environmental Monitoring and Audit Prioritization Scheme. In fact, magpapakita nga din ito kung meron kang violation sa EMB at kung ano na ang status ng iyong violation. So, mahalaga ang PEMAPS. So, pagka narinig mo sa usapan na mag-prepare ka ng PEMAPS for CMR submission or for ACC application, alam nyo na yon. No? Um, Next, we have EMP. Ano naman yung EMP? Nakakailan na tayo? Nakakaapat na tayo. So, dito lang tayo hanggang 5. EMP stands for Environmental Management Plan. Yan. So, kapag meron kang Environmental Management Plan, ibig sabihin ay meron kang mga commitment sa DNR-EMB para doon sa protection ng ating land, air, and water. At sinasubmit mo ang environmental management plan na yan sa DNR Environmental Management Bureau. Lalong-lalo pag nag apply ng ECC. Kasi alam nyo, yung ating ECC application, we want to assure the public na environment friendly ang iyong project. Siyempre, di man mawawala na merong impact ang iyong project, both positive and negative. So those negative impact, kailangan meron kang options to reduce, options to mitigate,
the impact. So, saan mo isusulat yon? Siyempre, dito sa tinatawag natin na EMP or Environmental Management Plan. So, kapag ka narinig nyo sa usapan na meron ka bang EMP, ibig sabihin, for ECC application, ibig sabihin Environmental Management Plan. Ang ECC, actually, kasi ini-issue yan kapag ka nakita ng DNR EMB na sapat ang iyong mga control measures, mitigating measures, yung mga commitment mo to reduce the impact of your project, to prevent pollution sa ating environment. Pagka nabigyan ka ng ECC, ibig sabihin ay kompleto ka sa intervention. It's a detailed blueprint or action plan. So pagka gusto mong i-layman, environmental management plan, think of action plan. So kapag ka meron kang action plan as a owner or proponent ng iyong project, sinasabi mo sa DNR EMB na how you will prevent, how you will mitigate, how you will manage the environmental impact of your project, especially negative environmental impact throughout the life cycle, no? So kapag may EMP, Environmental Management Plan ka, parang you promise what to do. The EMP is what you promise to do. So kaya binibigyan ka nga ng ECC, it's a government approval dahil meron ka namang action plan, meron kang promise what to do. So kapag may EMP kasi na-meet, hindi siya parang dokumento lang na mababasa. EMP making you and the government in legal binding. O, nagkakaroon kayo ng legal binding condition lalong-lalo sa panahon na mag-operate ng iyong project. O, ito ang mga gagawin ko. Like for example, merong isang mall na a-applyan mo ng ECC. Papayagan ka mabigyan ng ECC ng DNR-EMB kasi meron kang sinubmit na EMP among many, of course. So, yung environmental management plan, sabihin mo, mall, meron kaming ini-expect na 500 to 1,000 persons a day. So, kung gagamit ito ng tubig sa aming mga comfort rooms, mag-generate ito ng wastewater or sewage. And therefore, part ng aming promise, part ng aming action plan habang nag-ooperate ito, meron kaming itatayong sewage treatment plant or wastewater treatment plant to manage our wastewater. At meron kaming timeline dyan na 90 days na maitayo kapag nagkaroon na kami ng go signal sa pagtayo ng proyektong ito. So yung mga example na gano'n, nakasulat yan sa inyong environmental management plan. So ang environmental management plan ay proactive mitigation. Hindi pa nangyayari, tinitingnan mo na kasi siya na pwedeng mangyari. And therefore, minimize na yung mga future problem. Hindi naman yung nalaman mong may wastewater pala na nage-generate during operation na. Pwede naman ma-identify, ma-evaluate na mangyayari yan sa simula pa lang ng stage. So, it's a management tool. Internal guide yan, especially for the PCO, to ensure environmental protection, lalong-lalo sa water bodies na malapit sa project. Okay? Yan. At ang sunod naman, itong panghuli natin, itong ating EMOP. Ano naman tong EMOP? EMOP. Environmental Monitoring Plan. So magkapatid ito, hindi siya naiiwan. Magkapatid yan. Ang Environmental Monitoring Plan, detalyado rin yan na
standalone plan. Especially yung plano na pag-monitor ng tubig na pwedeng maitapon natin, ma-discharge natin sa water body. Plano sa pag-monitor ng mga emissions, kung meron tayong mga fuel burning equipment, tapos merong emissions. So, meron ka dapat plano kung papaano mo i-monitor yung mga emissions na yon. It's a plan. Maliban doon sa environmental management plan, dito naman meron ka ding standalone plan that specifies yung procedures, parameters to be monitored, the schedule of monitoring. Halimbawa, meron kang wastewater treatment plant sa isang project. Siyempre, nagmo-monitor ka ng quality ng tubig na dinidischarge mo. Sa environmental monitoring plan mo, halimbawa, nikalagay, magmo-monitor ka ng quality ng tubig na dinidischarge in collaboration with EMB accredited environmental laboratory every 3 months. Now, nung nagtitest ka nun ng tubig, tiningnan mo yung result of laboratory analysis na binigay sa'yo nung nag-sample or nag-sampling at nag-analyze galing sa EMB accredited laboratory. Nakita mo yung BOD value ay 10 milligram per liter. So, ang standard for Class C water ay 50 milligram per liter. Nung makita mo, 10 milligram per liter, malayo pa ako sa 50. So, okay lang na isang beses sa loob ng 3 buwan. Nung sumunod mong monitoring in collaboration with EMB accredited laboratory, the same parameter, for example, BOD, biochemical oxygen demand. Nakita mo yung result nakalagay na ay 35 milligram per liter. Kung napapansin mo, nagbabago yung concentration, lumalapit sa limit. So what you will do, pwede mong i-update ang monitoring plan mo na instead na one once every 3 months, gagawin mo na ngayong twice every quarter. Ibig sabihin, 2 beses ka na magpapatest sa loob ng isang quarter kasi ayaw natin na umabot tayo sa punto na sakto na tayo doon sa limit or eventually bumagsak pa. So the environmental monitoring plan specifies yung procedure, yung parameter na imo-monitor mo kung tubig, kung hangin, at yung schedule ng monitoring. At tinitingnan mo dyan kung pumapasa ka sa or dapat papasa ka sa standard set by DNR, especially sa water and air. Kung papansinin mo, ang EMP, Environmental Management Plan, prescription yan for treatment. Ang EMOP naman is the schedule of follow-up test and check-up. So, halimbawa, nasabi mo, environmental management plan, maglalagay ako ng wastewater treatment plant. So, ang prescription mo ay maglalagay ako ng wastewater treatment plant. Ano ngayon ang EMOP mo? Magmo-monitor ako ng quality ng discharge, ng effluent. So, dapat pumapasa sa standard ng DNR. Well, to the EMOP is to verify compliance. Kasi syempre kung may mga emissions, may mga wastewater discharges, we have no choice but to comply with the standard set by DNR. Hindi ka pwedeng babagsak. So how will you monitor or verify compliance in the future? O, dapat meron kang environmental monitoring plan. Tandaan natin when you are applying for ECC, kakambal ng EMP ang EMOP. Kung sinasabi mong ang wastewater treatment plant mo ang magiging paraan para ma-prevent ang water pollution, imo-monitor mo yung quality ng effluent mo, ng discharge mo
So it measures effectiveness. Sabi mo, di ka makakapag-cause ng water pollution o i-monitor mo yung quality ng effluent. At sa tunay, when you have your environmental compliance certificate or relevant permits like permit to operate or discharge permit, meron kang ipinapasang report. So sa environmental monitoring plan, you will provide data for your reporting. So paano ka magbibigay ng report kung wala kang mga monitoring results? At saka, gaya ng kwento ko kanina, na pwede mong sabihin na ang MOP ay proactive management. Hindi pa ikaw bumabagsak sa standard ng DNR pagdating sa tubig, General Effluent Standard. Pagdating sa emission, National Emission Standard for source-specific air pollutant. Dahil meron kang proactive management, ibig sabihin na hindi pa nangyayari 'yon na ma-manage mo na kasi nagdadagdag ka ng mga monitoring. Ano po? So, napakaganda ng dalawang ito, Environmental Management Plan or EMP, Environmental Monitoring Plan or EMOP. So, those are the select acronym in our language of Pollution Control Officer. Huwag nating kalimutan ito, lalong-lalo sa mga usapan. At saka tingnan nyo, napakahaba nung pagkakasambit, ano po, nung full description. So, thank you very much for time listening. I hope you have learned something today. If you want to know more about other languages of Pollution Control Officer, select acronym. Please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask questions below. Thank you very much, everyone, and have a great day.